Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. What is our topic for today? Honesty in business. Actually, hindi lang po sa business, kundi sa ating pamumuhay. Alam nyo guys, napaka-importante po na being honest, no? Particularly sa pagnenegosyo. Kasi po kung dishonest po tayo sa ating customer, sa ating mga empleyado or business partner, masisira po ang maganda nating samahan. Bakit po? Kasi wala na pong maniniwala sa atin. Take for example, we are claiming that our product is high quality. Pero substandard pala ang binibenta nating product. Sooner or later, our customer will discover masisira ang ating reputasyon bilang negosyante. At hindi na sila bibili ng produkto natin kasi ang binibenta natin sa kanila ay substandards. Mahal pa. Kung business partner natin, nilalamangan natin sila sa ating negosyo, hindi tayo nagbibigay ng tamang share sa kita ng company, hindi din sila tatagal, aalis din sila, no? Medyo kung malas-malasin pa tayo, magpa-file po sila ng kaso kung may agreement tayo or contract between partners. Sa ating naman ng mga empleyado, kung hindi tama ang ating pasahod, hindi natin binabayaran ang mga benepisyo nila sa tamang oras at sa tamang panahon, aalis din po sila. Remember guys, honesty in the field of business is a vital to the progress and survival of any business. Tandaan po natin yan. Kahit hindi masyado malaki ang ating kita, basta transparent po tayo, alam ng ating empleyado, mga business partner at customer na honest tayo, tuloy-tuloy ang kanilang pagsuporta sa atin. No? We have to be thankful for that, and we have to be honest to them in giving them quality products and services, in doing proper way of doing business sa ating mga empleyado, ibigay ang karapat-dapat na mga benepisyo at sahod. At kung may problema ang negosyo, tell them honestly para at least magawa ng paraan kung paano maibangon ang negosyo kung sa tingin natin ay mababankrupt or nanulugi. Dapat natin pagtiwalaan ang ating empleyado, ang ating business partner, i-analyze saan ba tayo nagkamali, paano tayo makarecover. Hindi po tayo makagawa ng desisyon sa negosyo kung wala po sila, wala ang kanilang mga inputs. Again, honesty, sabi nga nila, is still the best policy, no? Kahit sa akin guys, no, when I receive a money from a client, I see to it that I will give the right portion to my business partner. Kasi alam ko, siya rin ginagawa, niya rin ang kanyang part sa aming negosyo, ako rin ginagawa ko, and then I always see to it that I have a transparent dealing. Kung may mga income kami, kung may mga problema, pinapaalam ko sa kanya, nagsisend po ako ng mga screenshots, paano namin masolve ang mga problema sa negosyo. Two heads is better than one guys, and then being honest is better than pretending you know everything, no? Kahit sa buhay guys, no, kung may mga hindi natin alam, dapat nating itanong para maiwasan po ang misunderstanding at problema sa inyong mga kasama or sa inyong pagnegosyo. Sana po guys, may natutunan po kayo sa ating topic for today. Honesty in business is very important, no? Yun lang po guys, maraming salamat. Please follow me in my Facebook page and my YouTube channel. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Paalam guys, ingat po tayo lagi.